privilege and honor. It was not by accident, but because of your sovereign will. I'm able to preach once again your word this morning, Panginoon. And we also remember Pastor Cholo, Panginoon, as he travels, going to Romblon, Panginoon, sa kanyang pag-maneho ng motorsiklo, papunta po sa Pier na Rojas. We remember him, Panginoon, and keep him safe, Panginoon, and in the drive. And Lord, patuloy po na kayo po. Ang aming pong nais may taas, aming mga mapapahinga sa kado ninyo ngayong umaga po na ito. And may the meditation of my heart and the words from my lips, Panginoon, be acceptable to your sight, Panginoon. And this is our prayer. In Christ's name we pray. Amen. At ngayong umaga po na ito is of course our first Lord's Day. Ayan. At kaya marami po tayong mga pasalamat and reflection. Kaninang testimony tayo because hindi natin mapipigilan niya. Kung talaga yung our heart is overflowing, wala po talaga tayong tawag doon, pipigil sa atin to express our utmost na masalamat po sa ating Panginoon. And alam ko po, this Lord's Day 1 natin, sa New Year 2025, ang bilis po ng panahon at ng even po ng taon. At of course, marami po sa atin ang yun nga, pinalusog ng bagong ng bakasyon. Kahit po na sobrang nag-diet noong 2024, sira sa bakasyon. Alam mo, siguro po, sabi ng iba po natin dyan ay sa tuwing pa rin siguro ako magbabago kasi alanganin na. Kaya, so baka ngayon po pwede na, start na. Iba naman po magpapahinga daw po sila ngayong bakasyon, pero ito po yung pahinga na nangyayari. Alam mo. At may iba po sa atin gumawa at the end of the year, yung sa with bonus namin, that in month we like, pero pagpasok po ng 2025, nasaan na napunta. Alam mo. At ngayon, nagaya na siguro mag-gym po yung iba, pero sabi nga, next year na lang, alanganin na. Sayang, ako di pa ako nag-gym ng bakasyon kasi medyo akunti na lang po yan. Alam mo. Yan, kaya sabi ni Pastor Cholo, tagal mag-25, gusto ko na talaga mag-diet. So pag-pray niyo po si Pastor Cholo, na sumampa po siya dyan sa kanyang pananampalataya. And alam ko po lahat po tayo, what is your New Year's resolution? Napapag-usapan na yung mga bagay po na yan. Kilala niyo po ba si Dina? Yan. Kilala niyo po ba si Dina? Yan, sikat na sikat po ngayon si Dina. Sa 2025, Dina ako. Yan. So ano po ba yung mga Dina ninyo sa buhay na ito? Before po yan, first may mga nag-gym na ako noong January 3. Nag-gym na, hindi ko na tinuloy, next year na lang po ulit. Ano po? At sabi ng iba, New Year, New Me. But your DNA says, it's still you. Di ba? So, mga gano'n. And my New Year's resolution is simple. Remember to write 2025 instead of 2024. Ano po, baka hindi pa kayo nakaka-move on pag kayo po yung mag-fill up ng mga petsa, 2024 pa rin po yung mailagay ninyo. So sabi nila, hindi na mag-rise sa 2025. Nagawa ko po yan, yung control. Ano po, hindi naman talaga absolute. At awa ko lang kung matutuloy ko na ulit. Sa 2025, hindi na ako magsusungit kay Mister. Ano po, hindi naman ito matama. Yan po talaga yung nakita ko lang. Hindi na daw iinom ng 2025. Hindi ko lang po alam kung anong klaseng inumin. Nabahala na po kayo. Ito po, hindi na tataya sa wedding sa 2025. Nakita ko lang po ito sa Facebook. Nakakalungkot po isipin. Ayaw ko na lang po magitin yung pangalan. Pero it was announced, nakita ng kapwa ko pastor at kamanggagawa ko sa Tumabong Gospel Church. Isang pastor ang tumaya sa wedding. Sabi naman, kilala ko rin yung pastor ngayon, pero wag kayo mag-alala, wala ako sa examen. Wala ako doon. Okay, okay mag-aanap po. Nakikita-kita po, wala po siyang maitanggi. At hindi na malilate at aabsent sa 2025. Sino po sa inyo ganyan? Ako late po agad eh. Wala pala, late na agad. Sa 2026 na lang siguro ako magbabago kasi pangatlong araw pa lang, alanganin na. Ano po, meron po ba sa inyo gano'n? Next year na lang, alanganin na eh. Kasi kayo na lang magbago, wala pang first week ng taon, alanganin na. Wala na. Nagbi-blink na siya. Okay? Sabi na po ng iba, pag New Year na, gusto nila magbago pa.
Pero pagtapos daw ng pag-birthday mo naman, gusto nila huwag kang magbabago. Ano po, ang hirap naman po ng kalalagayan natin ng mga Pilipino. Yes, paano po tatay sa New Year na, birthday pa, ano po kayang kalalagayan? Kaya wala na akong babaguhin sa sarili ko ngayong 2025 dahil ako yung perfect, sana all. Ano po, sino po sa inyo perfect na? Okay, itong bagong taon, wala akong babaguhin sa ugali ko. Kayo na lang yung magbago. Kayo na lang yung mag-adjust. Ano po? So marami po mga iba't samot-sari ako nakikita ngayon po sa social media regarding po sa New Year. Ano po? Pero what I really want to propose this morning is let us trust the Lord for a new year. Ano po? Kung paano tayo nagtiwala sa Panginoon itong nakalipas na taon, patuloy pa rin po tayong magtiwala po sa Kanya ngayon. Ano po? At alam ko po, ang verse na ito is a very familiar passage and maybe some of you, ito po ay mga live verse po ninyo. And I like to share this verse unto you para magkaroon po tayo ng biblical perspective. Ano po ba ang ibig sabihin ng Proverbs 3:5-6? Ano po? Pero prior to that, dapat malaman nito yung overall context niya. Na yung overall context ng Proverbs ay nasa Proverbs 1:7 is the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Or in short, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. It's very practical po itong message ko ngayong umaga po na ito. Ngayong taon na ito, let us continually seek yung wisdom kung paano natin ito haharapin ng taon po na ito. Ano po, walang ibang karunungan. Kaya nga po sa ating memory verse or sa ating text this morning, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, but in all your ways, submit to Him or acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ano po, it's very familiar passage. Ano po, maybe some of you can quote it kahit tulog pa po. And my proposition this morning, magbago nga ng taon, magtiwala pa rin tayo palagi sa Panginoon. Ano po? Remember po yung message po, last week, I am the Omega, the last, and now the beginning, the Alpha. Ano po? Ako yung nag-last sermon ngayon taon, ako naman yung beginning. Ano po? Of course, before tayo doon sa last, dumating ang Panginoon sa Kristo, ang ating gagawin, ang ating attitude natin is magtiwala palagi sa Panginoon. Not everything, na lahat ay papunta sa mahiwaga at kamangha-manghang plano ng Panginoon sa atin. Hindi lang po sa inyo, kundi sa atin lahat, sa Kanyang nilikha. So paano ba tayo magtiwala sa ating Panginoon ngayong bagong taon? Meron po tayong 4 na bagay ngayong umaga, 4 na letter D. Dito po sa ating teksto, ano po yung kung paano tayo magtiwala sa ating Panginoon. Una po, decide to trust the Lord wholeheartedly. Ano po? Decide. Ano po? Ibig sabihin po ng decide, you're making a decision. Ngayon na. Ano, hindi na bukas, hindi mamaya, kundi sabi ng Panginoon, trust the Lord with all your heart. Ano po? So decide the Lord to trust, wholeheartedly. Sa Tagalog po, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Hindi po 99.99%, hindi po half-heartedly, hindi po later, hindi po next month, hindi po next year, hindi po, kundi ngayon. Ano po? Sinasabi ng Panginoon, kay Yahweh ka magtiwala sa ating Panginoon ng buong puso at lubusan. Wala pong reservation, wala pong pag-aalinlangan, wala pong question. Ano po? Just trust the Lord with all your heart. Yung word po na magtiwala dito ay galing po sa Hebrew word or sa Hebrew understanding na ibig sabihin po is to lie helpless or face down. Sa Tagalog po yung nagpapatalapa. Ano po? Hindi, yung mukha mo talaga nakaharap na doon sa sahig. Ano po? Yun po yung picture ng trust dito na sinasabi po ni Solomon. Yung wisdom na sinasabi niya. Na tayo po ay magtiwala sa Panginoon ng buong buo. Ano po? Walang pag-aalinlangan. As if it pictures ng isang alipin or servant na naghihintay sa kanyang master na utusan siya. As if isang talunan na sundalo na kung saan nagmamakaawa siya sa general na nananakot sa kanila. Di ba nakapanood po kayo ng pelikula na gano'n? Spare my life! Dahil na conquer na.
So ganun po klase pagtitiwala yung gusto ng Panginoon sa atin, yung buong-buo, yung nagmamakawa na talaga tayo, yung talagang naghihintay, hindi tayo kumikilos hanggat hindi tayo binibigyan ng command ng ating Panginoon. So yun po yung sabi po ni Warren Wiersbe sa kanyang illustration. Pero alam niyo po ba yung kasabihan natin ng mga bata po tayo, sabi po ng mga ating mga magulang, do not talk and trust the strangers. Di ba po? Huwag kang sino-sino lang kakasabi mo dyan. Lalo ngayon, baka bigyan ng lollipops. Bigyan ngayon ng puting ban. Ano po? Kaya nakakatakot na po sa panahon natin ngayon eh. Do not talk and trust strangers. Bakit po? Kasi you cannot trust someone you don't know. Ano po? Hindi mo kaya magtiwala sa isang tao na hindi mo naman siya talaga kilala. Hindi ka pwedeng sumakay sa isang sasakyan na hindi mo kilala yung driver, kung marunong ba talaga mag-drive o may lisensya siya mag-drive. So kailangan nagtitiwala tayo sa isang tao pag alam natin, kilala natin siya. Di ba po ngayon, meron tayo mga ginagawa na background check, bina-background check muna natin. Pag mag-a-apply ka ng trabaho, merong reference, sino yung tatawagan. So, kasi kailangan makuha ng kumpanya yung information about you, kung talagang totoo ba yung sinulat mo doon sa iyong application form. Ano po? Ganon din po ang Panginoon. Kung hindi natin siya kilala, paano ka magtitiwala sa Kanya? Kung ang pagkakilala natin sa Panginoon ay patungkol lang sa mga bagay na binibigay niya sa atin, panidisappoint ka lang. Kapag si Lord, alam mo parang ATM machine lang, na mag-withdraw ka lang sa Kanya, paano kapag naghingin ka sa Kanya, hindi mo binigay? Kalimutan mo na hindi lang pala si Lord generous. Si Lord din pala ay full of wisdom, na ibibigay lang ni Lord yung mga bagay na kailangan natin according to His will and according to His time. At the more you know about Him, the more you trust Him. Ano po? The more na nakikilala ng Panginoon, kagaya po ng Brother Maynard kanina, mas nakikilala niya ng Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng mga talata na kanya pong nabanggit kanina. Na Kristo pala hindi lang basta-bastang tao, kundi siya po ay Diyos na naganyang tao at kung saan siya ay nagkatawang tao dahil ang kanyang iniligtas ay mga tao. At ang kanyang kaligtasan, yung regalo na pinagkaloob niya sa atin, ay libre lang sapagkat ito'y binayaran na ng mahiwagang dugo ni Kristo. At tayo naligtas lamang sa biyaya niya, at ito'y upang tayo walang may pagmayabang sa Kanya, sapagkat ito'y ibinibigay niya sa atin ng libre. So ganun pala yung Panginoon sa Kristo, kasi hindi porket na ang isang simbahan, si Jesus Christ din ang binabanggit, ay kaparehas na Kristo din na binabanggit sa banal na kasulatan. Kasi yung ating Kristo, hindi na nakasabit dito dahil siya po ay already risen. He is the risen Lord. Ano po? Kaya hindi na siya nakapako dyan. Wala na sa dyan. He is not here. He is there already. Kaya bakit po walang nakasabit pa sa ating cross? Kasi wala na si Kristo dito. He is already risen, ascended, and seated upon the throne of God in the right hand of God. Ano po? Kaya yung Kristo nila at Kristo natin magkaiba. Dahil ang Kristo nila, taon-taon nilang pinahihirapan at pinapatay, samantalang Kristo natin ay inaabangan na lang natin ang kanyang muling pagparito. Kaya the more you know about Him, the more you trust the Lord Jesus Christ. And there's no other way. Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. And 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So wala po tayong ibang manual, wala po tayong ibang means para makilala ang Diyos, kundi sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. For correction, for reproof, for rebuke, and even training. Ano po? Kahit na mag-training tayo palagi dito, kahit wala naman Bible, wala rin tayong righteousness na contribute sa atin. Because there is no other way to trust the Lord than to know Him more and more.
Ano po? Kasi hindi mo rin pwedeng ipakilala ang isang nilalang o tao na hindi mo kilala. Paano mo ba ipapakilala si Kristo kung ikaw mismo hindi mo siya kilala? Paano mo siya ibabahagi kung siya mismo ay limitado ang kaalaman mo sa Kanya? Kaya patuloy po tayo magsiyasat ng karunungan at kaalaman sa ating pong Panginoon. Sabi nga po sa Psalm 103, know that the Lord, He is God. Ano po? Know that the Lord, He is God. He is not just an ordinary Lord or Master, but He is God. Diyos siya, ang Panginoong Kristo. He is no ordinary man, ordinary prophet, ordinary preacher. He is God in flesh alone, ang Panginoong Kristo. Kaya kung meron po tayo ganitong pananaw, para tayo mga sanggol na ganito, in peace I will lie down and sleep, for you, Lord, make me dwell in safety. Kaya po naniniwala ko ang mga taong sobrang balisa, sobrang nilang problemado sa kakainin nila bukas, kasi hindi nila kilala yung Diyos nila na siyang nag-provide sa kanila. Know that the Lord is God. Hindi natin alam exactly kung ano mangyayari sa atin ngayong 2025, ngunit tayo ay dapat lubusang magtiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po ba ang kahulugan na magtiwala sa Panginoon ay lumakad kasama siya? At ito ay may direct ang kaugnayan sa karunungan. Kasi kung nagiging matalino ang isang tao sa pakikisama sa mga matalino, ang tanging paraan upang makamit ang tunay at pangmatagalang karunungan ay ang lumakad kasama ang siyang mismong pinagmulan ng karunungan. Alam niyo po, alam niyo ng course ng nanay, ng mama ko na ako po nung ako elementary, puro pala ko lang aking grade. Ano po, 76, 77, 78, ganyan. So isa sa mga marahil na dahilan yun kung bakit ako paitapon. O kaya nailipat sa Mindoro. Ano po. Pero dahil mga kasama ko po ay mga malatalino na sa Beulah City College, nahawaan po ako. Automatic naging top 10 agad ako. Ano po, 10 kasi kami. Kaya naging top 10 agad ako. Thank you Lord, top 10 agad ako. At dahil nga sa influence na sa akin, naging top 10 na rin uli ako sa BI, yung first year high school ako. At of course, kami 120 plus na noon. Nung time na yun kasi wala pang with highest, wala pang with high. Top 10 lang yung tinatawag. Ano po? Kasi kakasama ko lang yun sa mga talino. Kaya sabi nga ng Bible, di ba? Bad company corrupts good character. Kahit anong klaseng bait mo kapag ang mga kasama mo ay mga siraulo, later on, ganun ka na rin. Later on. Ano po? So, yun yung sinasabi ng trust in the Lord. Kung kalagi mong kasama si Lord at yung mga anak ng Panginoon, magiging iba yung perspective mo sa mundo. Tatalino ka. Ano po? Hindi tayo talino sa mundo ito. Yung talino na nagbumula sa Panginoon. Yung decision making mo, yung emotion mo, yung thinking, lahat-lahat ng sa iyo. Sapagkat ang iyong may mindset ay yung karunungan ng Diyos. Kaya po, decide to trust the Lord wholeheartedly. No reservation, huwag ng kalahati, but wholeheartedly. Secondly, depart from your own understanding. Ano po? Layo tayo sa ating sariling karunungan. Kasi yung karunungan natin ay napakalimitado at saka napakagulo. Ano po? At sabi nga sa text namin dyan, at huwag kang manalan sa sarili mong karunungan. Huwag daw tayo, sabi ng Panginoon. At sabi nga ng another Proverbs 28:26, whoever trusts in his own mind is a fool, but he who walks in wisdom will be delivered. Sa Tagalog po niyan, ang sino mga nagtitiwala sa kanyang kaisipan o karunungan ay mangmang. Ano po? Mangmang. Ano po? At whoever walks in wisdom will be delivered. At alam niyo po yung sinasabi ng 1 Corinthians 10:31, to God be the glory. Diba? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kahit sa mga maliliit na bagay, sa pag-inom at saka sa pagkain, we do it for the glory of God. Pero most of the time,
meron tayong mga subtitle. Ano po? Glory to God. Pero sa isip ko, ang galing ko. Husay ko. Glory to me. Ano po? And madalas, meron tayong all-knowing mindset. I know everything. Ayaw mo nang matuto, ayaw mo nang i-cancel yung mga dati mong nalalaman kasi nga feeling mo ay yun yung tama na pinangahawakan mo. Kaya ayaw mo nang tanggapin yung katotohanan at karunungan na nagmumula sa banal na kasulatan. There is no such thing, kahit po ay nag-aaral ng Bible school, kahit kami ay nag-aaral ng Bible school, hindi nangangahulugan mas magaling kami sa inyo. At hindi nangangahulugan alam na namin lahat. Kasi ang aking philosophy sa buhay, the more I know, the more I realize I don't know. Marami pa pala akong hindi nalalaman sa tuwing meron ako na-discover na kaalaman. Sa daming karunungan ng mundong ito, hindi mo na alam kung ano ba yung totoo. Pero kung alam mo yung banal na kasulatan, ito lang ang ating sandigan ng pamumuhay at pananampalataya. The more we know, the more we don't know. Kaya yun po yung dapat natin malaman. So sana wag po tayo I love, trust me, myself, and I. Diba? Yan nga, kasi sabi ko sa inyo last time, ito na yung pinopropose ng mundo. Ikaw dapat yung magaling, ikaw dapat yung mahusay. Kaya yung sarili mo na lang minamahal mo, di ba, yung love yourself. Diba? Kasi ang focus ng mundo nito, man is the center of the universe. Pero dapat ang ating center, walang iba kundi Christ. Tayo-centric tayo. Christo-centric tayo. Christ is the center of universe. Hindi po tayo man-centric. Ano po? Alam niyo po kung bakit? Ito po yung naging kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Adam's chief sin was to rely on himself. Hindi pa siya kontento sa knowledge na alam niya patungkol sa Diyos. Kaya ang tukso na binigay ng ahas ng serpente doon, malalaman mo. Diba? Mas mahihigit mo pa yung Diyos, malalaman mo pa yung mabuti at masama kapag kinain mo ng prutas na ito. Diba? Bakit si Adam yung sinisisi mo? Si Eva yung kumain. Di ba ganun naman ng mga bahay na lagi-lagi sinisisi? Hindi. Si Adam, as the federal head ni Eva, most of the theologians agree na alam ni Adam na tinutok ko si Eva, kung hindi niya sinaway si Eva. Hinayaan niya na mangyari yun. Kasi hindi, ganun yung lagi eh. Kapag tayo ay nag-rely sa ating sariling karunungan, it always bound to failure. Kaya mga kapatid, sabi ng James 4:16, ngunit kayo nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay kasamaan. James 4:16, another book na nag-emphasize ng karunungan or ng wisdom. At sinasabi dyan ay yung pagmamalaki at pagmamayabang din na tayo ay maalam ay isang palang form ng kasamaan. At yun yung kasamaan ng Adan at ni Eva. Gusto nilang higitan yung karunungan ng Diyos. Ito lang ang lalim kong iniisip dyan. Paano mo maisisiksik ang walang hanggang Diyos sa napakaliit na merong hangganang utak na ito? Hindi mo kayang arukin lahat ng katotohanan mula sa Diyos. Pero may mga bagay na ipinahayag siya para sa ikalalago ng ating pananampalataya. At kung ano man yun, nakatala yun sa kanyang banal na kasulatan. Kaya, di ba sabi po na ni Christ mismo, deny yourself. If you want to follow me, deny yourself. Depart from your own understanding. Take up the cross, deny yourself, and follow Him. Yun po yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Depart from your own understanding. Ikatlo po, depend to God in all your ways and plans. Ano po? Sa lahat ng plano natin ngayong bagong taon, make sure kasama ninyo ang Diyos sa mga plano ninyo. Kaya siguro tayo hindi nagiging tagumpay kung nakafocus lang sa ating sarili, pagkapapayag, pagpapaganda, pagiging mahusay sa trabaho, lahat nakafocus sa iyo eh.
Walang nakafocus sa paglago sa buhay pananampalataya, na maglilingkod ako sa Panginoon. Wala mga bagay na yun. Kaya sabi ko ng ating talata dyan, sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin. Walang bagay sa mundo ito na hindi natin dapat, walang bagay sa mundo ito na hindi dapat natin alalahanin ng Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundo ito, dapat kasama natin ang Diyos. Kaya napinili ko lang po yung kanta para maalala mo lang yung tono, di ba? Sabi po na ni Frank Sinatra, I live a life that's full. I travel each and every highway, and much more than this, I did it my way. So hindi tayo ganito kay Frank Sinatra. Lahat ng mga tagumpay natin sa mundo ito, it is because of His way. Hindi ka magaling kung hindi binigay ni Lord sa iyo yung lakas. Hindi ka mahusay kung hindi ka binigyan ng karunungan ng Diyos. At lalo hindi mo magagawa yan kung hindi ka binigyan ng buhay ng Diyos. Kaya it is always His ways, His plans, and His timing. Ano po? Yan po lagi natin isipin. Sabi nga po na ng Matthew 6:25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? And sabi pa po ng 26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? And Matthew 6:27, who of you, by worrying, can add a single hour to his life? Sino sa inyo ang kayang magdagdag sa inyong buhay ng isang oras sa kakaalala ng inyong kakainin bukas, ng inyong susuotin bukas? Di ba ang inyong buhay higit na mas mahalaga kaysa sa mga bagay ng mundo? Kung ang mga ibon nga na wala naman nagpapakain ay kumakain, tayo pa kaya na mas higit na nilikha ng Diyos sa mundo ngayon? Kaya alam natin, yes, kung paano si Lord nag-provide sa atin in 2024, let us admit, by faith, na yung Lord na nag-provide sa atin, nagpagaling sa atin, nagpatnubay sa atin, ay siya ring Diyos na magpapagaling, na mag-provide, at magpapatnubay sa atin ngayong taon na ito. At wala tayong ibang paraan sa mga bagay na ito, kundi itong mga bagay na ito ang ating alamin. Kung tayo po ay nag-worry, let the Bible be the therapy na ating inahanap sa mundong ito. Acknowledge God always and aim for His glory. Acknowledge God in your success, in your failure, in your wealth, in your poverty, in your health, in your sickness, in your plans, in your ways, in your intelligence, in your skills, in everything. Acknowledge Him. Acknowledge God in 2025. Sa mga nakita ko po maganda, sila sa GC namin sa family Asia. Ito, 2025, let us put God first in everything. 2025, make prayer a daily bread. 2025, read a passage of God's words each day. And I'm challenging po mga kalakay ko ba yan. Every time na mag-give thanks tayo sa every Sunday, mag-iwan po kayo ng talata. Ano po? Na-realize ko kay Brother Maynard kanina, habang nag-share ng testimony, nag-share siya ng talata. Hindi lang po yung ginawa ng Lord sa buhay ninyo, kundi i-relate ninyo yung mga talata na may kaugnayan sa inyong salamat sa Panginoon. Walk by faith and not by sight. Trust the Lord with all your heart. Focus on Jesus and not the world. Always believe in God's plan. Depend to God, once again, in all your ways and all your plans. And lastly po, as a result ng ating pong pag-decide, ng ating pong pag-depend, at ng ating pong pag-depart, ay ang promise ng Panginoon sa talata, our destination will be straightened. Ano po? And He will make your path
straight, sabi po ng Panginoon. Magiging tuwid po yung ating daan sa mundong ito, sa ating lakad sa mundong ito. Upang ikay patnubayin sa iyong mga tatahakin. At sa English po niyan, and He will make your paths straight. Ano po? So, ito po yung question po dito mga kapatid. Ano po? Paano nga ba malalaman ang kalooban ng Diyos sa atin? O ano nga ba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Lahat tayo, siguro prayer natin, Lord, ipakita niyo po sa aking taong ito, ano po yung kalooban ninyo sa akin. Ano nga ba? Sabi po ng 1 Thessalonica, chapter 4, verse 3, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal. Yun pala ang kalooban ng Lord. Pero yung usually natin prayer sa kalooban niya, Lord, kalooban mo itong bagay na ito? Kalooban mo ba ang taong ito? Kalooban mo ba yung trabaho ito? Kalooban mo ba itong hinihiling ko sa iyo? Usually yun yung prayer natin kay Lord. Pero yung kalooban pala ng Lord sa atin ay yung maging banal tayo. So ito po yung ating instruction dyan. Ang career mo ba? Ang career mo ba ay nagpapalayo sa kabanalan ng Diyos? Kung ngayon nagpapalayo sa iyo yung career mo, wala ka ng time kay Lord, wala ka ng time magsimba, wala ka na talaga sa simbahan o dahil sa career mo, baka hindi kalooban ng Lord yan kasi nilalayo ka sa kabanalan kay Lord. Ang business mo ba ay nagpapalayo sa kabanalan ng Diyos? Kung ngayon nagpapalayo, hindi yan gusto ng Lord para sa iyo. Pwede rin po ganito. Ang church mo ba ay nagpapalayo sa kabanalan ng Diyos? Hindi yan gusto ng Lord para sa iyo. Mag-isip pa ka lang labag lang sa loob, ganyan. Hindi yan kalooban ng Diyos sa iyo. Ang relationship mo ba ay nagpapalayo sa kabanalan ng Diyos? Hindi yan gusto ng Lord para sa iyo. Ang pag-aaral mo ba ay nagpapalayo sa kabanalan ng Diyos? Hindi yan gusto ng Lord para sa iyo. Yung lagi na lang dahilan natin, may research, may project, at kung ano-ano pa. Binigyan na tayo ng Panginoon ng Monday to Saturday para mag-aral, pero pag Sunday, mayroon pa rin dahilan. Hindi yan kalooban ng Diyos sa atin. Ang pangarap mo ba ay nagpapalayo sa kabanalan ng Diyos? Hindi yan gusto ng Lord para sa iyo. Ang talento mo ba ay nagpapalayo sa kabanalan ng Diyos? Hindi yan gusto ng Lord para sa iyo. Kapag yung talento mo, mas ini-spend time mo na sa mundo, yung mundo na nakikinabang, instead na yung umaaway ka sa church, tumutulog ka sa church, nagtuturo ka sa church, sinayaan lang yung mundo yung makinabang yan, at ayaw mong ipagamit sa simbahan. Hindi yan kalooban ng Diyos sa atin. Ang tagumpay o kabiguan mo ba ay nagpapalayo sa kabanalan ng Diyos? Hindi yan gusto ng Lord para sa iyo. Even yung ating mga kabiguan, nag-ask ka, Lord, bakit mo binigay sa akin ito? Bakit niya nag-reklamo tayo? Even sa ating mga failures, even sa mga ating mga hindi natanggap, kalooban ng Diyos. Kasi alam ni Lord na kapag binigay niya yan, baka ikalayo mo yan sa Kanya at ikapahamak mo sa iyong buhay, pananampalataya. Even this, brothers and sisters, ang karamdaman mo ba ay nagpapalayo sa kabanalan ng Diyos? Hindi yan gusto ng Lord para sa iyo. Kasi ang prayer natin hindi lang laging gumaling, kundi humiling tayo, napatalagin tayo ng Panginoon sa ating karamdaman, at sa ating karamdaman, tayo ay meron pa rin kasapatan at meron pa rin po tayong kagalangan kasi alam natin na higit yung plano ng Lord sa buhay natin at may Lord na kasama natin na siya nag-aaruga sa atin at may Lord na mismo na mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Diba po? God is good. And all the time, yung all the time po dyan mga kapatid, hindi yan all the time na mabuti lang kayo. Yung all the time dyan, hindi lang kapag masagana kayo. Yung all the time dyan, hindi lang kapag kayo ay magaling lang kayo. Yung all the time dyan, hindi may katagumpayan kayo. Yung all the time dyan, kasama dyan yung kabiguan, karamdaman, lahat-lahat sa mga pangyayari sa buhay natin. God is good all the time. Kaya hindi lang mabuti si Lord sa 2024, ngayong 2025, mabuti pa rin po ang ating Panginoon. Amen? Amen. Even po yung kaibigan mo, kapag nagpapalayo yan sa kabanalan ng Diyos, hindi yan gusto ng Lord para sa iyo. Mga babas, madalas mo nang kasama yung mga mundo kaysa po yung mga
makakasama mo sa loob ng simbahan. Sabi nga ng 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. Kahit anong bait natin, kahit anong pilit mong magbabait, pero kapag ang kasama natin ay hindi maganda ang impluensya sa atin, makukurap din tayo later on. So our destination will be straightened, and He will make our path straight. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga po in conclusion, ngayong bagong taon, at bawat taon natin sa buhay na mayroon tayo, let us always decide to trust the Lord, depart from ourselves, depend everything to God, so that God will straighten our destination. Our destination. Wherever we are, whomever we are with, tandaan natin, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Just as Christ, our Lord and Savior Jesus Christ, trusted the will of the Father sa Kanya pong pag-obey, sa Kanyang kalooban, to the point of death sa cross ng Kalbaryo. Just as Christ completely decided to trust and obey the Father, departed from worldly standards, and depended on the will of the Father in everything He did, through Christ, He made our destination straight, our one way. Sabi nga ng 1 Corinthians 1:24, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Remember, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And to those who are in Christ will be given wisdom of God. Dahil si Kristo mismo yung karunungan ng Diyos. Trust the Lord always. Sa iyong ating buhay, ngayong bagong taon na ito, sa ating mga totoo at mga salamat, trust the Lord always. Pwede mo bang katay natin yung yung chorus, yung trust and obey, for there's no other way. Ready? Sing. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Sa Tagalog po, magtiwala at tayo'y sumunod nang maging maligaya sa piling ni Jesus. Mga kapatid sa Panginoon, trust the Lord, pray New Year, and Happy New Year sa bawat isa. Ay, may manalangin. Salamat po Panginoon sa bagong na ito, sa bagong taon, sa bagong pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang magtiwala po sa inyo, Panginoon. Salamat po Lord, bigyan niyo po kami ng kakayanan na magtiwala at sumunod po sa inyo. Let us decide, let us depart, and let us depend so that in result, Panginoon, ay maging straighten ang aming po mga destination o yung kalooban niyo po sa buhay namin sa mundo nito, which is yung maging banal kami sa lahat ng aming ginagawa, sa sinuman ng aming kasama, at sa aming mga plano sa buhay, nawa ito yung mag-contribute sa pagiging kawangis namin, day by day, in every day, ay maging kawangis namin ang inyong anak, ang aming Panginoon sa Kristo sa buhay namin, Panginoon. As we continually trust Him for this year, Panginoon, in every moments, minutes, and year of our lives, Panginoon. Ito po kami sa panalangin sa pangalan ni Jesus.